Ayan guys, storytelling muna tayo about kay JL. Mula nung maliit hanggang sa pinanganak ko siya hanggang sa siya ay nagbinata. At syempre, mula nung siya ay nagkaasawa at nagkaanak. Kita ng halapan, Hello guys and hello everyone! This is me, ang tita ng Kalapan. So for today's video guys, kwento ko muna kung ano ba yung meron si JL nung siya ay pinanganak ko. So bago pa ang lahat, alam nyo baga ang paglilihi ko kay JL, anong inam guys? Nagkaroon po ako ng sis sa kabilang pisngi ng ating puwerta. At alam nyo ba guys, habang lumalaki ang tiyan ko, may ubo, may sipon, may lagnat. Hindi ko ba alam kung ano ba nangyayari sa akin. At nadagdagan pa na yung binti ko ay sinugat na. Hanggang sa dinala po ako sa skin clinic na hindi ko naman po alam kung saan po ako pupunta. So ayun mga mi, di ako dumain na kay Papa. Sabi ko kay Papa, hindi ko na kaya dahil sobra talaga akong nangangati. Halos karinaw ang binti ko. At hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya naman sinamahan po kami ng aking bianan si skin clinic. Mahali ko ba kung saan kami pupunta? At ayun mga mi, ako pala ibuntis noon. Nakainom po ako. At ang masama po nito guys, nainom ko ang mga antibiotic na reseta sa akin. At ang aking pagtataka guys, tuwing uuupo na lamang ako, sobrang sakit ng aking puwerta na hindi ko malaman. Hanggang sa natiis ko hanggang 7 buwan. Habang ako'y naliligo, may tumatagos na dugo sa aking binti. Kaya sabi ko, Nanay Karina, ano kaya ito? At alam nyo ba guys, sa sobrang takot po ng nanay ko, akala ko po ay manganganak na ako dahil 7 buwan po, dinala ho ako sa doktora sa Kalapan. So madalit sabi, pinahiga ako mga mi. Nakita ng doktora na hindi pala naman manganganak. Kumbaga, may cyst pala ang tita nyo. At ang sabi pa ng doktor, kapag daw hindi na operahan sa madaling panahon, mabubulag daw si GL. Alam nyo ba guys, wala kaming pera noon. Kahit man nakasakay po si Papa sa barko, pero hindi po talaga afford. At maliit lang po ang sweldo ni Mr. Kaya naman, ang sabi po ni nanay, kung pwedeng magparseta na muna ng gamot. Kung sakaling, limbawa, sa 1 linggo hindi pa gumagaling at ganun pa rin yung sitwasyon, saka namin ipapa-opera. And thanks God, gumaling naman sa gamot. At ang nakakapangamba guys, yung may labas ko na si JL. So ito na ang pinakamasayang pangyayari. Pinanganak ko na po si JL. Sobrang sarap pala kapag may anak ka na ibang-iba na yung mood mo sa araw-araw. At alam nyo ba mga mi, 18 years old lang ako noon, pero knows ko na kung papaano mag-alaga ng bibi. Kapag pala ginusto mo, matututo mo lahat yon kahit hindi mo katabi ang nanay mo. Kasi sa sobrang awa ko na sa Nanay Karina, kasi siya yung naglalaba ng lampin, siya yung nagluluto para sa amin. Maliban pa diyan, nagtatrabaho ng time yung nanay ko. So madalit salita sa gabi, sa maghapon hanggang sa gabi, ako naman yung nakatutok kay JL. So wala nang hirap din ng nanay para magpuyat, para tulungan ako, knows ko na. At ito pa, ang pinaka-exciting part, lumalaki na ang ating bida hanggang sa umabot ng 1, 2, 3, 4, 5 guys. Alam niyo ba ang kwento? Naku, anong pagkakalikot-likot. At nga pala, bago ko pa ikwento nga pala ito, alam niyo ba guys, kaya pala itong si John Lloyd guys. Nung ipinanganak ko, kahit maingay pa, kahit magsigawan pa, kahit magkwento ng malakas, hindi nagigising. At ang akala ko naman, siya ay mabait at walang pakialam sa ingay. Mula pinanganak hanggang 1, sa 2 years old ko nalaman na si JL pala ay deaf. Meron po dito sa aming kapitbahay na nagpuputol ho ng puno. Ang pamputol ho ay chinso. Ay sobrang lakas ho nito eh. At ang mga bata ho, takot na takot. Maliban sa kanya. Hanggang sa ang kapitbahay ho namin nahapuna, bakit daw si JL ay hindi man lang natatakot. Baka may diferensya ang kanyang tainga. Naku mga mi. Alam niyo yung kutob ko, sabi ko, naku baka nga. So dinala ko si JL sa loob ng bahay. At tinawag ko ang kanyang pangalan habang nakatalikod. Mga mi, ito na ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko talaga. Nung siya'y tinatawag ko ang kanyang pangalan, hindi siya nalingon guys. At nung time na yon, nagbubuntis naman ako sa pangalawa. 6 months ho yung aking tiyan. Kaya nung nalaman ko na ganun ang aking anak at ipinadoktor ko nga ho para makatiyak po ako, hala, hearing loss po ang aking anak. Halos po ako'y maagasan. Bumaba na yung tiyan ko sa sobrang lungkot at pighati ko na ang tanong ko, bakit ako Lord? Bakit hindi pa ibang tao na nagpapabaya sa anak? Bakit ako? Ang daming tanong. So madalit sabi, naging 3 years old, 4 years old, 5 years old, guys, ang likod. Wala nang pinakinggan kahit takutin mo. Haya ng mumo, haya ng ama mo, haya ng pamalo. Hindi na natakot, yung pala hindi nga naririnig. At ang isa pa niyan guys, wala talaga akong katulong para magbantay sa kanya. Na habang ako nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, wala akong makatulong. So sobrang stress talaga sa panahon na yun. Kung babalikan ko talaga nung panahon yun guys, sobrang akong stress. Sobrang lungkot ng buhay ko dahil nang hindi
hindi ko alam kung paano ko pag-iibayuhin ang pag-aalaga ko sa aking anak na si JL. Dahil ng panahon na yun guys, lagi namang nasa barko ho ang aking asawa. Isang buwan lang naman ang kanyang bakasyon. At after 1 month, nalipad na, nasa kinaho ng barko. So nag-decide po ako na dalhin po lahat ng mga anak ko sa Mindoro para sama-sama ko silang makasama, magabayan, at kumbaga wala ho akong pagsisisihan. At isang pasasalamat ko talaga guys, at ang aking mister ay pinayagan kaming tumira at tumigil sa Calapan City. At syempre, nang dahil po may SPED sa Calapan, natuto po magbasa, mag-sign language, at matutong makipagkapwa-tao. At hanggang sa nakatapos na po ng grade 12 si JL. Ito na guys, ang pinakamalungkot na pangyayaring muli. Akala ko matatapos na ang pagsubok kasi natuto na siya mag-sign language, you know. At ito na, may pagsubok. Pagsubok bilang binata. Na in love ang aking anak. Hanggang sa nag-break up. Guys, sa mga hindi nakakalam, kapag ka ang deaf, may gusto silang gawin. Guys, nagwawala yan. Nagtatantrums at lahat na yata ng mahawakan ay basag. So alam nyo naman guys, bilang nanay, ginawa ko po ang lahat para matapos ang problemang ito. Humingi po ako ng tulong sa kapwa niya deaf na nagtatrabaho sa Jollibee. Sabi ko baka naman mayroong bakante diyan at baka naman pwedeng ipasok si JL kasi nasa loob lang naman siya ng bahay, tumutulong sa akin. What if kako na bigyan ko siya ng freedom na makapagtrabaho para sa ganun, matuto siyang makipag-communicate sa ibang tao. Matuto siyang makipag-usap sa ibang tao. So, napakaswerte guys, sinumahan ko siya. Ito yung first day ng kanyang Q&A. Hindi ko alam, Q&A ba yun? Parang naging pageant Basta yun, pinapunta ko kami sa Jollibee. Siya ay tinanong kung magay pumasa. So, ayun guys, mula first day hanggang sa makailan taon siya, alam niyo ba guys, nakaka-proud again. Dahil lagi kong ini-interview po ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang supervisor, ang kanyang manager. Guys, laging positive ang aking anak. Guys, kung makikita niyo lang talaga ang ginagawa ng aking anak, sobrang sipag. Hindi na daw siya kailangang utusan. Yun po ang comment ng nakakataas sa kanya. At ang isa pa guys, hindi siya yung tipong nagtatrabaho na kumbaga ay binibilang niya yung kanyang trabaho at sisisihin yung kasamahan niya na tamad. Hindi ho. Basta ginagawa niya ang kanyang trabaho, tapos ang kaso. Oh yes! So, ayun guys, alam niyo naman na nakita niyo naman ako yung nag-vlog, kumikita na. So, sabi ko, pumayag din naman si Jean na wag na muna magtrabaho. Kasi mga anak na, para may kasama na siyang sa buong maghapon. Kaya naman kako, pinatigil ko muna pansamantala ang aking anak. So, ayun nga po, naipakilala ko na nga ho si Jean, natuto na mag-vlog, na-monetize na, natuto na mag-content. So, ayun, hanggang ngayon, si John Lloyd tumutulong kay Jean na mag-alaga. So, ayun nga po, nag-decide na rin si Jean na wag na lang pong trabaho sa Jollibee. Kumbaga ay tulungan na lang siya sa pag-aalaga kay Jaden sa pang-araw-araw na gawain at habang naman siya nagko-content, edi siya nakakapag-isip ng maayos. So ayun guys, ang aking tanging may kikwento lang sa inyo, pero kung susumahin po ang aking naranasan, Diyos ko po siguro ay 3 drum na po ang aking nailuha. Ayan, bilang nanay na may anak na deaf, para sa akin, may saya, may lungkot, na yung lungkot na yun natabunan ng saya kasi nga natuto sa buhay, karoon ng karunungan, at natuto siya sa kanyang buhay. At bilang may asawa naman ngayon, mas natutuwa ako kasi yung natutunan niya nung siya ay binata, yun ay naibibigay niya ngayon sa bago niyang pamilya. Kaya naman, syempre bilang nanay, hindi na ako yung magtuturo kung paano niya alagaan ng anak niya, kung paano siya magmahal ng asawa, ng pamilya. Kaya hanggang dito na lang guys ang aking storytelling about sa ating birthday boy, ang bida ngayon na si John Lloyd Karenan. I love you so much anak and mag-iingat kayo palagi diyan na kahit man kayo ay malayo sa amin, andito lang ako para sa inyo. Bye everyone! Thank you for watching guys! Spread love, no hate. Ito ang tita ng Kalapan na nagsasabing, mahal ko po kayo! Yuhu! Oh yes! Tita ng Kalapan.